Flame shot na nakaka one hit ng kalaban. Double passive dito kay Kufra. At fast cooldown dito sa passive ni Rafaela. Kaya parang double resurrection na. Paano nga ba nangyari ang mga bagay na to? Alamin natin kung ito ba ay bug, cheat, or bagong teknik. Umpisa natin dito sa video ni Mikwa kung saan gumagamit siya ng flame shot at nawa-one hit niya yung kalaban. Grabe, tignan nyo naman, hindi ka ba magreklamo niyan? Full HP ka, tapos pe-flame shotin ka lang. Nasa 4,000 yung damage ng flame shot ni Edith dyan para maka-one hit. Ito nga, kakalabas lang ng base. Tinamaan agad ng naliligaw na flame shot. So paano nga ba gawin yun? So alam naman natin na yung flame shot nakadepende yan sa laki ng magic power mo. Pero kapag nag-flame shot ka lang kay Edith, walang damage yan. Pero kapag ikaw ay nag-ultimate tapos flame shot, lalakas yung damage. Lalo na kung mataas ang iyong hybrid defense. Yung hybrid defense kasi ni Edith ay nako-convert into magic power. Kaya lumalakas yung kanyang flame shot. Pero sa totoong game, kahit naka-full defense ka pa, hindi makaka-one hit ang flame shot mo. Kahit mag-ultimate ka pa dito kay Edith. Pero kapag nagsama ka ng Estes, napapataas niya ang hybrid defense ng kakampi niya kapag gumamit siya ng ultimate or skill 1. Mas malaking magic power, mas mataas na hybrid defense. So ang nangyari sa video ito, kaya umabot ng 4,000 ang damage ni Edith ay dahil meron siyang Estes na kasama. Sinubukan nga namin ito sa totoong game at legit nga talaga. Kapag hinihil ka ni Estes tapos nag-ultimate flame shot ka, ang lakas ng damage ng flame shot mo. Lalo na kung marami kang defense item at magic build naman yung Estes. Ito nga pala ang item at emblem na ginamit sa video ito para maka-one hit. Next naman natin, itong double passive dito kay Kufra. Kung saan, dalawa na nga yung damage na naibibigay ng passive niya, dalawa pa yung heal na nakukuha niya. Galing ito kay Nigel Tapayan. So paano nga ba nagagawa ito? So simple lang, basta ikaw ay may mataas na attack speed, gagana na agad ito. Kagaya dito, lahat ng item ko ay Wind Talker at ayun, dalawa ang passive na nagagawa ko. Pero yun nga, hindi mo naman gagawin ito sa totoong game. Hindi ka naman magbibuild ng 6 na Wind Talker para lang magawa yung double passive kay Kufra. Kung gusto mo talagang i-maximize ang passive mo, kapag nag-passive ka tapos naultihan mo yung kalaban at tumama sa wall, kung makikita nyo dito, may passive ulit ako. Pero yun nga, kailangan yung ultimate mo ay tumama sa wall kasi kapag hindi, plus 4 stacks ng passive lang yan. Every time kasi na mga crowd control mo yung kalaban, bibilis ang cooldown ng passive mo. Kaya ma-maximize mo yung skill mo. Next naman natin ay ang mabilis na passive kay Rafaela. Ayan kung makikita nyo dito sa video ito, na galing kay ZenTZ. So nung nabuhay niya yung kakampi niya, nasa 5 minutes and 55 seconds. Pero hindi nagtagal, yung oras ay nasa 6 minutes and 8 seconds, nabuhay agad niya yung isa pa niyang kakampi. So paano nga ba nangyari yun? Double resurrection kay Rafaela? Posible nga ba? Simple lang yan guys, yung nabuhay niya kasi nakakampi niya, ay 1 second na lang ang cooldown at mabubuhay na rin. Tapos ni-resurrect niya. And kung makikita nyo dito, 10 seconds lang ang cooldown ng aking passive. Kaya kapag na-takedown yung Clint, mabubuhay ko agad siya. Kasi nga, meron agad akong passive. Yung cooldown kasi ng passive ni Rafaela ay nakadepende sa tagal ng death timer ng kakampi mo. Ibig sabihin, kapag matagal ang resurrecting time ng kakampi mo, kapag ginamitan mo siya ng passive, matagal din ang cooldown ng passive mo. Pero yun nga, kagaya dito, kapag mabubuhay na rin naman talaga yung Moskov tapos ginamitan mo siya ng passive, sobrang bilis lang ng cooldown ng passive mo. So ganun lang kasimple yung nangyari sa video. Hindi ito isang uri ng bug. Ang mga naggawa ng video ito ay binigyan natin ng diamonds. Yun lang muna for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.